ka-over, nandito na naman ang crush nyo. Ang gwapo ko talaga, grabe, ang gwapo ko talaga. Una sa lahat mga ka-over, i-congratulate nyo pala ako dahil meron na po tayong meron na po tayong 3 million views dito sa YouTube. Sa mga hindi pa nakakita, stock nyo na lahat ng video ko sa YouTube para makita nyo ang aking kagwapo. So Makata ng Bayan nga pala mga ka-over, nagbabalik. So patawa-tawa lang tayo ngayon pero seryoso ang pag-uusapan natin. Una, itong mga vlogger ni Bangag, Bangag naman hinoon. Yung mga loyalist na vlogger, sinasabi nila, uy, DDS ka pala, pinagtatawanan tayo, ano nakakatawa doon? Oo, DDS kami, ano nakakatawa doon? Nakakatawa ba yung DDS? DDS kami pero proud kami na DDS kami. Hindi nakakatawa yun. Bakit kayo tumatawa? Hindi naman nakakatawa yun. Kabuang naning mga loyalist vlogger mga ka-over. Sasabihin nila sa comment, oy, DDS ka pala. DDS ka pala. Tapos sabay tawa. Ano nakakatawa dun? DDS kami pero proud kami na DDS dahil kami ay ang pinagtatanggol namin ay ang bayani ng Pilipinas. Isinakripisyo ang kanyang sarili para maprotektahan tayo laban sa mga masasamang loob. Para sa aming mga naghahangad ng kapayapaan at kalayaan, si Duterte ay isang bayani. At para naman sa mga kamag-anak ng adik, si Duterte ay masama. Si Duterte ay isang bayani ng mga kabataan sapagkat ipinagtatanggol niya ang ating kinabukasan. Isinasakripisyo niya ang kanyang pangalan. Siya ang nagbigay daan para si Marcos ay hindi mahirapan. So ang mapapayo ko lang kay Marcos no na ibalik niya ng buhay si Presidente Duterte. Dahil kapag namatayan sa ibang bansa, maraming magagalit kasi mas marami ang sumusuporta kay Duterte kaysa kay Marcos. Alam nyo yan. Wag nyo nang kuan ba ka ng unsa na mo, limod-limod pa mo ba? Kasi alam nyo na yan. Pag may mangyaring masama kay Duterte, pasensya na lang, hindi na talaga yan kayang pigilan ang galit ng taong bayan kasi tingnan nyo, maglagay kayo dyan ng mga pulis. Mas marami ang tao kaysa sa mga pulis. Palagay natin, ilang pulis ang ihaharang nyo sa crowd control. Kapag nagsama-sama ang mga tao, nakayuko lang yung tao, yung nauna. Tapos yung nasa likod, papatong yan. Maaakyat yung hinarang ninyo na crowd. Kayang akyatin yan ng tao. Sample, tingnan ninyo, ito. Maglagay ka, ilang libo ang ilagay mo na crowd control ng mga pulis. Tapos yung mga tao na lulusob, marami. Tingnan nyo, kayang akyatin yung crowd control kasi kapag nagyuko yung kasama ng mga tao, ganyan o nagyuko, papatong dito sa abaga. Ano sa Tagalog yung abaga? Ano sa Tagalog nga yung abaga? Buko-buko ba? Dito? Basta abaga. Aakyat yung ibang tao dito, sasampa dito sa likod. Tapos yung iba naman sasampa pa sa taas. So pag mataas na yung na angat ng tao, napatungan ng tao, yung ulo ng mga pulis, pwede na yan apak-apakan nila. Makakadaan na sila. Kahit ilang libong pulis pa yung gawin ninyo na crowd control, kapag nagalit ang taong bayan, hindi kaya. Kaya ito lang ang masasabi ko, matulong ko kay Marcos. Pauwiin ng buhay si Duterte. Kasi hindi talaga kaya ang taong bayan. Kung hindi siya makinig, bahala siya basta nag-advise na tayo. Hindi kakayanin kapag nagalit na ang taong bayan. Marami yung mga tao. Palagay natin walang sakitan pero kayang pasukin yung crowd control na pulis kahit ilang libo pa yan. Kasi kapag nagyuko na yung tao, papatong yung kasamahan niya dito. Tapos papatong pa ulit sa taas. Pagdating sa taas, apak-apakan na yung ulo ng mga pulis. Pasok yan. Oo, hindi kakayanin. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon, hindi pa masyadong marami ang crowd.
mahaharang pa sila ng mga pulis. Pero kapag marami na, tapos naisipan nila sa sobrang galit nila, akyatin talaga yung crowd control, kaya. Yuyuko lang yung tao, yung kasamahan nila, papatong sa baga, tapos patong ulit sa taas. Pag nasa taas na, tatalon or apakan, maglalakad sa ulo ng mga pulis. Sus, naunsa ba mo, oy?